Ay, lubak. Yun lang, hindi masyadong mahigpit. Yun nga pa lang po sana kumalmot dito. Ay, kalmot? Na-adobo na. Asan? Ba't may nadobo? Siopaw ah. Para yung matulungan sa Easy Ride community na ano yung mga possible na upgrade nyo, ano yung possible na pwede nyong palitan sa motor nyo in the future. So ano pala yung balak mo na palitan pa sa motor? Marami eh. Yun yung kagandahan pagka naka-China bike ka. Meron kayong pang-upgrade. Mababa kasi hulog. Meron ka extra pera para pambili ng upgrade. Pero basically, yun na yun eh. Hala ka nang papalitan dito eh. Diba? Poging-pogi na. So kung gusto mo, kung nabibitin ka sa takbo niya, bumili kang big bike. Hola bro, Chacho. Meron tayong bagong accessory sa Easy Ride. Motorstar Easy Ride FI natin. So ito yon. And padadating lang ng Shopee. So alam mo talaga pagka may bonus na. Kahit hindi sabihin, meron mga signs. Meron mga senyales. Total, naglo-long ride na rin kami. Meron mga times na naliligaw, ganun. Kailangan natin ng mapa. And hindi mo na kailangan hawakan pa yung cellphone mo kapag nagmamapa ka. So eto, Motowolf phone holder. Ang setup niyan dito yan ilalagay. Dito sa may side mirror. So before natin ikabit, bago natin ikabit dito sa motor natin, i-update lang natin ano na ba yung mga nabago, ano na yung itsura ng Easy Ride niya ngayon. So eto na yung update sa Easy Ride niya. Oh. Nung kinabit namin yung mga CNC bolts na to, nagkaroon kami ng problema kasi yung clip na kinakapitan ng mga body bolts, hindi swak. Hindi, swak siya pero mahirap siyang paluwagin nung tornilyo. Ayun. Hindi kagaya nung aftermarket na pagka hinigpit mo, sasabay na yung ano. Para sa mga nagtatanong kung paano na ikabit yung mga body bolts, kung balak nyong maglagay ng mga body bolts tulad nito, yan, tulad nyan, dapat palitan nyo yung clip, no? O, yung nasa loob. Oo. Ito, pakita mo. O, yan, yun, tignan nyo, ito, yan. So, ito, mga napalitan na bolts, body bolts dito sa baba ng badge, tapos sa espada, ayan. Dito sa harapan, meron na ba? Ito, pinalitan na rin to. Di ba kulay pula yung stock niyan? O, ito pa. Ito, hindi pa to napapalitan. Pag nakuha yung bonus. Bonus. Eh, wala pa palang bonus. Ito. O, di ba? Alam niyo na kung bakit. Ito yung nagpamahal. Ito yung nagpataas ng value dito sa, sa Easy Ride. O, kung familiar kayo dyan, comment nyo naman kung anong logo to. Logo ng Honda yata yan eh. Honda. Logo ng Honda. Gunggong! Ang ganda, no? Tinanggal niya yung visor, tapos bubungad sa'yo yung itsura ng... Anong tawag dito? CNC bolt. Yan, CNC bolts. Kulang pa, ito. Kailangan pa to. Pwede pa tong lagyan. Lalagyan yan. Pag nagpalit tayo pag nag-upgrade kami na MDL, bubuksan to. So yun na yung chance namin para makapagpalit ng clip. Unang-una, hindi namin alam kung paano to baklasin. Oo. Kaya ibibideo din namin pagka nandun na kami sa may shop para makita nyo din kung paano baklasin kung ano. Kung gusto natin mag-DIY, goods. Kung same lang ba ng mechanism o same lang ng mga butas-butas ng NMAX, yung Easy Ride nito, yung sa may part na to. Tapos eto pa, merong big head na CNC bolt. Ayan. Ito, hindi nakikita. Ito pa, big head din to. Ayan, no. Yung sa mga details yan, merong mga hidden details, merong mga details na pagka mahilig ka talaga sa motor, tapos mo lang mapapansin. Ito pa sa brake and brake cap, lever and brake fluid cap cover, kung ano man yon. Di ba man nagtatanong din sa seat? Sa seat mo na rin si Mario. Meron din nagtatanong kung napalitan na yung seat niya kasi parang naka-flat seat na eh. So pakita ko sa inyo. And kung taga Nueva Ecija kayo, sa tapat ng Neko, Mario Upholstery. Dali lang siya makita kasi tapat lang siya ng main office sa Neko sa Barangay Kalipahan. Sa Talavera. Ang ginawa dito, stock pa yung foam niya. Ginawa, tinabas, tapos pinalitan ng leather. Nakita nyo yung stitches. Ayan, kulay gray. Tapos dito may gray din na stitches. And JRP logo. Yun nga pa lang po sana kumalmot dito. Ay, kalmot? Na-adobo na. Asan? Ba't may nadobo? Siopaw ah. Price reveal yung magkano ipagawa nito.
Yung leather nito, parang sa pagkakaalala ko, 370 sa mga shop lang ng motor shop. Tapos, pinatabas ko na lang, 8 or 900 ko binayaran tong tabas. Tsaka balot. Labor yon yung 800. Oh, or 9. Nasa 1.1 or 1.2? 1.3 siguro. 1.3 sabihin natin. Nakita nyo, bumagay. Hindi siya masyadong flat. Maganda pa rin, masarap pa rin upuan kapag nagra-ride ka. Malayo man o malapit. Additionally, sa shock pinalitan na niya ng stock shock ng NMAX V2. So ito na yung merong adjustable dito. Etong leather na to, DIY lang yan. Parang belt lang yan. Kasi merong ginamit na, ano yung tawag dito? Lifter. May ilang mm? Wala pero search nyo na lang Mokoto. Madaming magandang reviews yun sa Shopee. Kaya hindi rin ako nagdalawang isip na kahit na medyo mahal. Sigurado naman para sa safety natin. Yung issue ko na malalay daw pagka naka-lifter. Siguro tingting na lang din ng tao. Kasi goods naman, ilang buwan na wala namang problema. Pag lumili ko, banking wala, goods lang. Siguro nasa kabit lang, lagyan nyo ng washer yung spacer. Yung stock shock kasi ng Easy Ride, matigas. Kaya pinalitan ng NMAX and may additional na lifter. Comment nyo kung gusto nyo makita yung Shopee link. Ito yung picture niya. Ganito yung itsura niya. At kung umabot ka dito sa part ng video na to bro chacho, comment nyo naman kung tagasan kayo. And comment naman kayo kung ano ba yung pwede pa naming madagdag dito. Kung ano pang accessories yung pwede namin madagdag dito. So that's basically it sa mga nadagdag niya. Kabit na natin tong cellphone holder. MotoWolf mobile phone holder. Pwedeng pang bike, electric bike, motorcycle. Tsura ng packaging. Nakalagay dito na mirror. Dalawang klase kasi yan. Merong mirror and meron yung iniipit. Oo, yung nakaklamp. Meron dito yun yung nakaganon. Tsaka yung minsan yung naka-visor na NMAX, pwede yung naka-declip. So wala naman tayong ganon, kaya side mirror na lang kinuha natin. So tinanggal na niya yung side mirror at dito siya ikakabit. Mas malinis siguro para sa akin. Tsaka wala na yung dito, yung bakal na nakaganon dito, di ba? Ito siya, kabit na lang natin. Yan, ganito lang yung tools na kailangan mo para matanggal mo yung side mirror and DIY na, hindi mo na kailangan dalhin pa sa friendly neighborhood mekaniko. Papark ka lang kayo guys pag may mga ganito na kayo, kasi mayroon din ako nakikita na ninanakaw talaga yung mga ganito. Kasi madaling kunin. Dapat mag-park tayo din sa mga safety kasi hindi rin to biro, di ba? Magkano pala yan? Price reveal? 358 kasama yung shipping. 358. Shopee Racing. Gusto mong i-adjust? Meron siyang adjustan dito. Ito naman yung higpitan ng cellphone. Sheesh! Papapashish ka talaga no? Kahit anong alog mo dyan, hindi siya matatanggal. Kapag mabilisan yung mga takbuhan nyo, advice ko na wag nyong ikakabit yung cellphone nyo kasi prone yan sa tagtag, masisira yung camera sensor nyo. So, ito yung point of view. Ayan yung point of view kapag magra-ride ka. Pwede mo naman siyang yun yung purpose nito, na pagka nakapix na, ilalak mo na lang dito. Oo. Ikaw bahala kung anong gusto mong makita. Tapos, higpitan mo na lang dito pagka tama na yung angulo. Isa pang magandang feature ng EasyRide 150 Fi. Meron siyang charging port. So habang nagra-ride ka, di ba, gumagamit ka ng navigation, gumagamit ka ng cellphone or camera. So pagka nalobat ka, wala nang problema kasi kailangan mo na lang ng kable. Ilagay mo na lang dyan sa charging port, tapos kabit mo na lang dito. And boom, charging na. Ayan, charging na siya. Diba? So while nagra-ride ka, ilagay mo lang dyan, isaksak mo lang sa charging port, hindi ka malolobat. Tapos pwede ka rin pumitik dyan guys pag maganda na yung view. On mo lang stabilize para hindi maalog. Di ba mahilig din kayong tumaps? Mga top speed boys. Ayan, testingin natin. Video na, video. Yon kay video. Test ride natin. Ay, lubak. Yun lang, hindi masyadong mahigpit. So, yun ang purpose ng higpitan dito. Para pagka nalubak ka, hindi mangyayari yung nangyari sa akin kanina. Ayan, maluwag pa, nakita nyo naman. Ayan na, top speed na.
Daan ulit natin doon sa lubak kanina. Testingin natin kung papaling yung yung kabit ng holder. Ito yun eh. Okay, nakita nyo. Hindi na lumundo. Kitang-kita sa camera kanina eh. Lumundo. Paano? Hindi naman natin hinigpitan, di ba? Ayun, tinesting ko ulit, tapos ko hinigpitan. Pinakita ko lang, yun yung purpose ng kung bakit may higpitan. Kailangan talaga hinihigpitan, so yun yung purpose ng part na yun. Kahit anong angulo, pwede mo sa itutok yan, no? Oo. Kung gusto mong naka 0.5 ka, pwede mong itutok sa'yo. 0.9. Ganito. 0.5. Ilalagay mo yung cellphone. Kung gusto mong umisthetic habang nagra-ride. Kung gusto mong mag-vlog, tapos gamit mo yung backcam mo. Higpitan mo lang to. Tapos higpitan mo na lang din yung sa likod. And all goods ka na. Ayan, pakita mo yung view. Ito yung view niya. Diba? Aesthetic ang datingan. Kung natatahimikan kayo, kung gusto nyo mag-upgrade. Kung gusto nyo mag-upgrade ng tambucho kasi sobrang tahimik ng stock. Ayaw nyo ng stock is good. Hindi advisable. Hindi advisable na magpalit ng kahit nakalkal, JBT, TSMP, kahit silent killer, mga ganon. Hindi advisable na magpalit ng tambucho. Advisable, kung gusto nyo magpalit, mag-carb type kayo. Mag-carb type kasi sa FI, medyo maselan. Maselan yung pagpalit ng tambucho. So yun, that's basically it mga bro chacho. Siguro next time hahanap tayo ng NMAX or meron tayong tropa na naka NMAX. Maggawa tayo ng side by side comparison sa looks niya. Syempre sa performance, alam nyo naman. Sisibakin to ng NMAX. Aminin natin, sibak ng NMAX to. So side by side comparison sa physical appearance lang. So yun mga bro chacho. Thank you sa panonood. Hit subscribe kung mahilig kayo sa mga motor at meron kayong Easy Ride 150 Fi. Kung gusto nyo rin magkaroon ng Easy Ride 150 Fi, nasa tamang channel ka. Pwede natin i-upgrade. So yun mga bro chacho, hanggang sa muli. Paalam.